Eto, mainit na balita mga idol. Angelo Kwame at Mike Phillips posible daw maging local player ng Gilas next year dahil sa 10-year residency rule. Kaya nga ba isinama na ni Coach Tim si Kwame sa kanyang roster? Paano naman ang kaso ni Justin Brownlee na matagal-tagal na ding nasa Pilipinas? May pag-asa din bang maging local? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. May mga balitang malapit na daw maging local player, si Angelo Kwame next year. Paano? Dahil sa tinatawag na FIBA 10-year residency rule na pwedeng magbigay ng exception sa mga foreign-born players na matagal nang nakatira at nag-aral sa bansa. At kung totoo to, baka kaya isinama na ni Coach Tim Cone si Kwame sa 16-man pool bilang preparasyon sakaling aprubahan ng FIBA ang petisyon ng SBP. Kasi kung ma-recognize na siya as local, masasabi natin fair ang FIBA sa pag-a-approve ng mga naturalized players. Pero hindi lang si Kwame ang pwedeng makonsider as local ng FIBA dahil pati si Mike Phillips at Justin Brownlee ay pinupush na rin ng SBP para makonsider as local. Paano? Unahin natin ang kaso ni Kwame. Si Kwame, dumating sa Pilipinas noong 2016. Nag-high school sa QC, tapos naging Ateneo Blue Eagle hanggang magpa-naturalize noong 2021. Technically, wala siya sa passport before 16 rule ng FIBA, pero may exception clause para sa long-term residents or college graduates sa bansa. At guess what? Pasok siya pareho. Kaya ayon sa mga insider reports, SBP is already preparing documents to appeal the FIBA para i-classify siya as a local by 2026. Sa kaso naman ni Mike Phillips, napakalaki din ng chance niya na maging local. Phil-Am siya, may dugong Pinoy, may passport after 16 pero ilang taon nang naglalaro at nakatira dito sa Pilipinas. Represented the country in the SEA Games as a passport-based Filipino. Ngayon, may plano raw ang SBP to push for his reclassification as local sa FIBA kasi may dual eligibility siya, Filipino by blood plus residency. Kung ma-approve, posibleng 4 na local at legit bigs ang pwedeng sabay-sabay gamitin ng walang naturalized limit. Pero syempre, kailangan muna ng matinding dokumento at appeal. Hindi madali yan sa FIBA, pero kung may precedent gaya ng ginawa ni QMB na nag-hire pa ng private lawyer, posibleng mangyari din yan kay Phillips. Sa estado naman ni Justin Brownlee, para sa mga nagtatanong kung pwede ba siyang maging local sa FIBA, ang sagot dyan ay pwede kung i-grant ng FIBA at hindi kung magbabase tayo sa mismong FIBA rules. Bakit malabo siyang maging local? Number 1, considered na siya as naturalized player ng FIBA, meaning hindi siya nakakuha ng passport before 16. And common sense na lang dahil taga-Amerika siya. Number 2, bagamat may exception rule ang FIBA, mas pabor ang FIBA committee sa mga players na mas batang na naturalize ng isang bansa. Factor din para sa FIBA kapag nag-aral ng mas maaga ang isang foreign player sa isang bansa bago siya na-naturalize na, at sa kaso ni Brownlee, nag-aral at nag-college kasi siya sa US kaya lumiit ang tsansa niya na makonsider as local. Bagamat pinupush pa din ng SBP ang pag-consider ng FIBA as local kay JB, isang rule lang ang pumapasok si JB at yan ay ang 10-year residency rule. Unlike Kwame at Phillips, napasok lahat ng requirements. Kumbaga, napaka-slim lang ng tsansa ni JB na maging local. Plus, the fact na nasa 37 years old na siya. At kung mabigyan man ng tsansa na maging local siya after 5 years, nasa 40 plus years old na siya that time. Sa makatwid, Kwame and Phillips lang ang realistically pwedeng maging local by 2026. And miracle lang siguro kung i-grant ng FIBA ang kaso ni JB